Kaya, sino po rito yung sino po yung may fear pag nagsasalita sa mga tao? Dati ako. Sino? Kayo dita? Dati ba? Ngayon po makapal na mukha. Nawala na. Minsan po pero naman talaga. Opo. Nakakatakot naman po talaga magsalita sa crowd, no? Ano po yan eh, isa sa mga, phobias natin. Pero, hanggang ngayon naman po, hindi naman nawawala sa mga pastor yan, yung may kaba pa rin. No? Pero, meron po tayong dala-dala kasing balita na kailangan marinig. Kaya, yan po yung pag-asa natin. Sige mga kapatid, sa kaarawan po ni Tita Zen, ni Katkat, at si Tita kahit birthday ni Tita pag New Year, no? Extended yung birthday ni Tita. Tita, parang buong buwan din nag-celebrate, ha? Opo, no? Parang we are thankful dahil nadagdagan tayo ng mga kapatid, no? Si Tita Zen, at si Tito Nang din, kasama na rin natin ngayon, ano? At thankful tayo, Tita, yung regalo ni God sa inyo, no? Husband na mabait, masipag. Tama ba dito? Oo. Tama ko, no? So talagang no? We are thankful dahil masaya si Tita Sen kahit po, sabi nga po ay may mga bagay na parang late na, no? Pero walang late sa Diyos. Tama ko ba? Walang late sa Diyos, no? Sabi nga, ang Diyos po ay tumutupad ng kanyang sinabi, eksakto yan, no? Walang nalilate. Walang late sa Diyos, walang sobra. Ano po yan? Eksakto na dumarating. No? In due time, dumarating po yan. So, mga kapatid, mag-pray tayo sandali. Hilingin natin sa Diyos yung kanyang blessing po sa atin. Kahit po medyo gabi na, pero alam po natin na walang oras, no? Pagdating po sa fellowship, sa pakikinig ng Word of God. Let us pray. Father, i-bless niyo po ang inyong words sa sandaling ito. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin, sa kaarawan ni Katkat, sa kaarawan ni Tita Zeni. Ama, panalangin namin na ang bawat isang naririto na kapiling po namin, kami po, hindi lamang kami nakikiselebrate sa mga kapatid namin may birthday, hindi lang kami nagsiselebrate sa buhay ng aming mga kapatid. We are celebrating your holy name, Father God. Dahil kayo ang nagkaloob ng buhay sa kanila. Kayo ang nagkaloob ng mga blessings sa kanila. Kayo ang dahilan kung bakit kami nandito sa mundo. You are the reason why we exist. Kaya Father, nawa sa gabing ito, ang inyong pangalan ay itaas namin. Hallelujah. Ang inyong dakilang pangalan. Gumawa kayo, Ama, ng mga dakilang bagay sa buhay ng aming mga kapatid sa lugar na ito. Continue, Father, to bless them. Continue to guide them. Continue, Father God, sa taong ito, gagamitin niyo ang mga kapatid namin, gagamitin niyo ang aming mga kapatid sa Caloocan para ang inyong pangalan ay malitaas. Hallelujah, Father. Gumawa kayo ng dakilang himala sa buhay ng aming mga kapatid. Magpakita kayo, Father God, ng inyong makapangyarihang gawa sa buhay nila. Salamat, Ama, kasama namin kayo ngayon. I-bless niyo po kami sa gabing ito. In the name of the Lord Jesus Christ, lahat po tayo magsabi ng Amen. Mga kapatid, one verse lang po na yung babasahin ko sa inyo. Pakinggan yung maigi to dahil ito po yung para sa inyong lahat. So, ang sabi po sa 1 Corinthians, ito po yung nakasulat. 1 Corinthians, basahin ko po yung nakasulat po sa chapter 4, unang Korinto chapter 4, verse 7. So, ang sabi po rito, sino ang gumawa na ikaw ay matangi? At anong nasa inyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo, bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? So yun po yung verse sa gabing ito, mga kapatid. No? Una sa lahat, batiin natin yung mga katabi natin, sabihin niyo po, God bless you. Sabihin po natin, God bless you. No? At mga kapatid, ang sabi po ng Bible sa atin nakasulat, no, na ang buhay po natin, sabihin nyo nga po, buhay. So, ang buhay po natin, ang sabi po ay galing sa Diyos. Mga kapatid, no? Ang sabi rito, sino ang gumawa na ikaw ay matangi? No? So, may word dito, no, na ikaw ay, sabi nga po nakilala mo ang Diyos not by accident. No? Hindi po ito insidente, hindi po ito nagkataon, hindi ito dahil desisyon lang natin. Ang sabi ng Bible, may Diyos na tumawag po sa atin. Amen po ba? Tinawag tayo.
Kaya mga kapatid, ang Diyos po, sabi nga ng Bible sa atin, siya ang Diyos na pinagmula natin, no? Sa Kanya galing lahat, no? Sabi ng Bible sa atin, walang nasa atin na hindi galing sa Kanya. Amen po ba, no? Sabi po ng Bible, lahat ng bagay na nasa atin ay galing sa Diyos. Ibig sabihin po, mga kapatid, ganito, wala tayong pag-aari sa mundo. Nakikinig po ba, mga kapatid, di ba? Ibig sabihin po, lahat ng bagay galing sa Diyos at babalik din sa Diyos. Amen po ba? Lahat ng bagay galing sa Diyos at saan po babalik? Sa Diyos din, mga kapatid. No? Ibig sabihin po, ang buhay natin, pinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin. Amen po ba, no? Pinagkatiwala ng Diyos. Kaya mga kapatid, sabi kanina, di ba sa atin, maging tapat tayo. Tama mo ba? Be faithful. Kasi mga kapatid, yung buhay nyo po, hindi yan inyo. Tama ho ba? Yung inyong buhay, hindi yan sa inyo. Yung trabaho nyo, hindi rin yan sa inyo. Di ba, no? Yung bahay nyo, hindi rin yan sa inyo. Di ba? Yung kotse nyo, hindi rin yan sa inyo. Yung lote nyo, hindi rin yan sa inyo. Kahit yung buhay nyo, hindi po sa inyo. Ang sabi ng Bible, pinahiram lang ng Diyos sa atin. Di ho ba? Galing sa Diyos. At ang sabi ng Bible, babalik sa Diyos. Tama ho ba, mga kapatid, no? Ang buhay natin galing sa Diyos at babalik sa Diyos. Ngayon, mga kapatid, ang tanong, paano natin ginamit yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? No? Iningatan po ba natin? Naging tapat ba tayo sa Kanya? So mga kapatid, ang sabi ng Bible sa atin, katapatan, no? Kaya nga po, ang challenge sa atin, ang challenge ng Diyos sa atin ay, ang pagpapala po ay dumarating sa mga taong faithful, no? Sabihin nyo nga mga kapatid, katapatan. No? So mahalaga po na tayo po ay tapat sa Diyos. No? Kasi, ang sabi ng Bible sa atin, anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Amen po ba? Di ba? Sabi dito, no? Anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? No? So, mga kapatid, ano ba yung nasa inyo na hindi mo tinanggap? Lahat po tinanggap natin eh. Di ho ba, no? Lahat ng bagay tinanggap natin eh, no? Kaya ang sabi ng Bible sa atin, kung tinanggap mo, sabi ng Bible, huwag yung ugaliin na parang inyo. No? Alam niyo po ba sa Bible, mayroong scholar ng Bible na ang sabi, walang vocabulary sa Bible na ang mga tao po ay may pag-aari. Wala, no? Di ba minsan mayroon tayong naririnig na salita na pag-aari, pero sa Bible po, walang salita sa Bible na ang tao po ay may pag-aari, no? Wala pong sa original na Bible, no? Wala po, no? Sa original Hebrew, walang principle na nakasulat sa Bible na ang tao ay may pag-aari, no? Bagkus pa nga may isang bagay, no, na sinabi ang Diyos na mas matindi, no? Pagdating sa mga anak ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, wala kayong pag-aari, pero ako ang pag-aari nyo. Amen po ba? No? May sinabi ang Bible na pagdating sa mga anak ng Diyos, ang sabi ng Diyos, ako ang pag-aari nyo. Kaya mga kapatid, nung mahalaga na maintindihan natin ito, no, na hindi tayo tinawag ng Diyos para para umasta tayo na tayo ang may-ari ng buhay natin. No? Hindi po gano'n, no? Ang Diyos po ang may-ari sa atin. Amen po ba? No? Kaya kung ang Diyos ang may-ari sa atin, etong sabi ng Diyos, kung ako may-ari sa inyo, ariin nyo rin ako na kayo ang may-ari sa akin. Relational ang Diyos, tama po ba? No? Kasi mga kapatid, ang Diyos bumababa sa level natin, no? Sabi ng Diyos, kung pag-aari ko kayo, well, binibigay ko rin ng sarili ko na pag-aari nyo rin ako. Kasi ako ang may lalang sa inyo. At mahal ko kayo, no? Alam nyo, di ba kinanta natin yung dakilang katapatan, ano? Kinakanta din natin yung, yung kinanta natin kanina yung sa worship song. May inawit tayo, no, na gawin mong ang buhay ko ay banal mong yung aking sarili, di ba? So alam nyo ho ba ang Diyos hindi tumitira sa mga katedral? Naniniwala po ba kayo? Ang Diyos hindi nakatira sa mga simbahang gawa ng kamay. Tama ho ba, no? Ang Diyos ay nakatira sa kanyang mga anak. Amen po ba? Kaya mga kapatid, no, ang Diyos, hindi siya tumitingin sa mga istruktura ng simbahan. Tama ho ba, no? Kung malalaki man yan o maliliit, hindi doon nakatingin ang Diyos, no? Nakatingin siya, kanino? Kanino po? Sa atin. Sa puso natin, ano? Kasi mga kapatid, ang gusto ng Diyos, ang kanyang titirahan, tayo.
no? Hindi po gusali na gawa natin, no? Hindi titira ang Diyos doon eh. Titira ang Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Bible sa atin, lahat ng bagay, sabi ng Bible sa atin, tinanggap nyo sa akin, no? At ang gusto ng Diyos, eto, tanggapin nyo rin ako. Amen po ba, no? Kasi mga kapatid, hindi lang tayo tatanggap sa Diyos ng mga biyaya. Amen po ba? Ang gusto ng Diyos, tanggapin natin siya. Amen po ba? Kaya sa Bible may nakalagay sa pahayag, no? Ako'y kumakatok. Tama ho ba, no? Kumakatok ako. Ang magbubukas ng pinto, ako'y papasok sa Kanya. Sabi ng Diyos, ako'y papasok sa Kanya. Mga kapatid, no? Hindi pumapasok ang Diyos sa mga sekta natin, no? Pumapasok siya sa atin. Sa Kanyang mga tinawag, sa Kanyang mga anak. Kaya mga kapatid, no, darating ang panahon, hindi mo nahahanapin ang Diyos. Amen po ba, no? Ang Diyos nasa iyo na. Di ba, no? Gagawin ka ng tahanan. Gagawin ka ng templo. You are the temple of God. Kaya mga kapatid, no, ito yung ating ipag-pray, no? Na mangyari yun. No? Maghanap yun. Kaya mga kapatid, no? Time will come, hindi mo na iisipin na gusto ko ma-experience si God. Alam niyo mga kapatid, no? Si God, ang Diyos, nakasulat, no? Time will come, tatahan siya sa atin. Titira siya sa atin. Amen po ba mga kapatid, no? Ang sabi ng Bible, Christ in you, nakalagay sa Colossus, no? Si Kristo isa sa inyo. Mananahan siya sa ating mga sarili, no? Sa ating mga katawan. Ito mga kapatid, yung sinasabi na, no? Na hiwaga na hindi alam ng iba to, no? Kasi, no? Di ba may sinasabi tayo? Tara church tayo. Alam niyo ba na ang church ay ang mga anak ng Diyos? Di ba mga kapatid, no? May nakasulat sa Bible, di ba na you are the temple. Tama ho ba? The temple of the living God, no? Lahat ng bagay, sabi ng Diyos, binibigay ko sa inyo. Walang bagay na hindi kayo tinanggap. Pero ang gusto ng Diyos, pag dumating ako, tanggapin niyo ako. Di ba? Sabi nga ng Bible sa atin, you are the temple of God, no? Sabihin niyo nga mga kapatid, ako'y templo ng Diyos. Sabihin natin, ako'y templo ng Diyos. Ibig sabihin po, kayo ang gusali ng Diyos. Mga kapatid, buhay na gusali yan. Tama ho ba? Hindi yan patay. Itong gusali na ito, patay ito eh. Tama ba? Yung mga semento ng church, patay yan. Pero ang gusto ng Diyos ang buhay, yung nasa loob. Amen ho ba? Yung mga nag-worship, yung mga nagsasabi na kilala ko si Jesus. Di ba? I know Him. So mga kapatid, kung kilala mo si Jesus, kailangan si Jesus nasa iyo. Amen po ba? No, tita? Kailangan ng Panginoon nasa loob mo. Templo ka nga niya. Tirahan ka niya. So may tanong tayo. Yung bang faith natin na nasa atin, ito ba yung faith na magdadala sa atin sa Kanya at siya'y sa atin? Amen po ba? Di ba? Ito bang faith na ito na nasa atin? Ito ba yung faith na kung saan tatahan ang Diyos sa atin? So mga kapatid, ito dapat yung goal ng pananampalataya. Amen po ba? No? Sa gabing ito, sa kaarawan ni Tita Zen, sa kaarawan ni Katkat, si Tita Belated, ang buhay po natin mga kapatid, di ba may nakalagay na birthday? Nagdihiwang tayo ng kaarawan. Alam niyo ba ang mga anak ng Diyos, di ba sabi ng Bible, wala pa ang lahat ng bagay, kilala ka na. Di ba? May nakalagay sa Bible na wala pa ang lahat ng bagay, kilala ka na ng Diyos. So ibig sabihin, sa isip ng Diyos, hindi tayo nabuhay noong ipanganak tayo sa pisikal. Tama ho ba? No? Ang pagiging ba nating anak ng Diyos dahil tumanggap lang tayo sa buhay natin sa lupa? Di ba may nakalagay sa Bible na wala pa ang lahat? Di ba tita? Wala pa ang mundo. No? Wala pang umiiral sa mundo. Ang sabi ng Bible, kilala ng Diyos ang sa Kanya. Kilala niya kung sino tayo. Nakilala na tayo ng Diyos. Kaya may salita, no? May nakalagay sa Bible na si Jesus at tayo, nandoon na, wala pa ang lahat ng bagay, no? Umiiral na siya. Kilala niya kung sino tayo. Kaya mga kapatid, no, yung ating kaarawan, alam niyo po, hindi lang sa lupa, no? Yung tunay nating birthday, galing sa langit yun. Amen po ba? No? Galing sa Diyos. Nanggaling po yun sa Diyos. Kaya sa gabi ito, mga kapatid, no? Nawa, sa kaarawan ni Tita Zen, ni Katkat, at sa mga birthday pa natin sa lupa, no? Alam niyo po, sabi ng Bible sa atin, ang totoo nating birth, di ba, may nakalagay? Spiritual. Amen po ba? Yung kaarawan natin, no, na pinahahalagahan ng Diyos, hindi lang yung kaarawan ng tayo po ipinanganak sa laman, no? Sabi ng Diyos sa atin, you must be born again, no? Kailangan kayong ipanganak na muli. At yung kapanganakan na yan, tita, ang sabi ng Bible, kapanganakan yan sa langit, no?
kapanganakan doon sa Diyos. Nang ipanganak tayo ng Diyos, ang sabi ng Bible, hindi yan bound ng panahon. No? Walang time. Kaya nga po ako, no, I believe mga kapatid, no, na kung ang Diyos ay tinanggap natin sa Kanya ang lahat ng blessing. Amen po ba, no? Tatanggapin din natin yung pinakamagandang regalo ng Diyos. Amen po ba, no? At yun ay walang iba kundi siya mismo. Mga kapatid, no? Diyos mismo ang regalo, no? Siya mismo yung sabi nga ako'y kumakatok sa inyo. Ang magbukas ng pinto, anong sabi ng Panginoon? Ako'y papasok sa Kanya, no? Kaya ang Diyos, binibigay niya ang Kanyang sarili sa atin. Ito mga kapatid yung regalo na pinakamatindi, no? Sa mga huling panahon na ito. Kaya ito po, no? Purihin natin ang Diyos. Amen po ba? Kasi time will come, mga kapatid, ito na nga yung panahon na yun, ano? God will manifest. Tama po ba? God will manifest sa buhay po natin, no? Kung tayo po ay totoong sa Diyos, ako naniniwala ako, no? Bababa ang Diyos sa atin. Titira siya sa atin. Tayo ay kanyang gagawin na buhay na templo. Kaya, mga kapatid, no? Kaya kailangan, tama po ba? Para pumasok ang Diyos, papasukin natin ang kanyang salita. Amen po ba? Pakinggan natin yung kanyang salita, no? Kasi mga kapatid, yan ang gateway, no? Yan yung sinasabi na na kailangan ang salita niya pumasok sa atin, no? Yung kanyang principle, yung kanyang batas, yung kanyang mga aral, yung kanyang doktrina, no? Yung kanyang mga kapahayagan. Doon po mga kapatid, no, yung sinasabi na point of contact natin sa Diyos. Kaya sa gabi ito, mag-pray tayo, no? Magpasalamat tayo sa lahat ng biyaya niya. At ang sabi ng Bible sa atin, be faithful, no? Kasi ang Diyos natin ay laging tapat. At ang sabi ng Bible sa atin, lahat ng bagay ay galing sa Kanya. Everything ay galing sa Diyos. Kaya, kilalanin natin yan, no? At maging tapat tayo sa Diyos. Pray tayo mga kapatid. Let us seek God. Let us pray. Father, panalangin namin na sa kaarawan ni Tita Zenny, ni Katkat, ngayong gabi, Father God, nawa po ang inyong biyaya ay tanggapin ng lahat ng mga kapatid namin na mayroon pong pag-ibig at malasakit po sa inyong salita. Ama, naniniwala kami na ang pananampalataya po na inyong ibinibigay sa amin ay hindi ito basta lang bagay na tinitake for granted ng maraming tao. Ito po ay napakahalagang bagay para po sa aming paglago, para sa aming kaligtasan. Lahat ng bagay, Ama, ay galing po sa inyo. At salamat po na ibinibigay nyo hindi lamang ang aming kailangan sa mundo, kundi mismo ang inyong sarili, upang kami po ay maging tahanan nyo sa mundo ito. Ama, ang aming panalangin, ang mga kapatid po namin dito sa Caloocan, sa De La Costa, sila po'y maging templo nyo. At sila nawa, Ama, ay gamitin nyo na maging daluyan ng inyong katuwiran, maging daluyan ng inyong salita, maging daluyan ng inyong pagpapala. Dahil, Ama, ito ang susi upang kami ay maging blessing sa panahon na ito. I-bless nyo ang bawat kapatid namin. Samahan nyo kami sa gabing ito. Ito ang aming panalangin, Father God. In the name of the Lord Jesus Christ, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. So, mga kapatid, no, sa ating pagkakaloob sa Panginoon, no? Let us sing. Nauwitin natin yung inaawit po natin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Uwitin po natin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah, Praise God, mga kapatid. Let us all stand, mga kapatid, sa ating pong closing prayer. Talaga natin ang ating buhay sa Diyos. Sa taong ito,
sa mga challenges ng taong 2026. Nawa ang taong ito ay maging blessing po sa atin, no? Tayo din ay maging blessing, no? Alam niyo po, ang blessing, ano po yan eh? Hindi yan sa mga bagay na patay, no? It starts from us. So, sa atin po mag-uumpisa ang biyaya. Kaya thankful tayo sa Diyos kasi ang biyaya na Kanyang ibinigay sa atin ay kailangang manatili po sa atin. Pray tayo mga kapatid. Father, tinatalaga namin ang gabing ito sa kaarawan ni Tita Zenny, ni Katkat, nawa Ama, ang inyong biyaya ay isa sa kanila, ang inyong pagpapala. Ama, panalangin namin, continue to use them for your glory. Nawa Ama, sa pamamagitan ng kanilang mga buhay, maitaas ang inyong dakilang pangalan. Pagpalain nyo kami sa gabing ito, sa Diyos na sa atin po ay tumawag upang tayo po ay tawagin sa kaharian ng Diyos, upang maglingkod sa Diyos. Sumaatin ang kanyang biyaya, ngayon hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Amen, amen, at amen. Amen, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano tayo? Happy birthday, Tita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Birthday po. Birthday To you. God bless. Lord